Natigilan si Ara. Malinaw na bumagsak si Leia sa sarili niya. Gaano ito kalupit. Handa itong saktan ang sarili niya para lang hamakin ni Kevin si Ara. 3 taon na ang nakalipas. Naging ganun din kalupit si Leia. At kahit nakalipas na ang 3 taon, nananatili pa rin itong ganito. Tumingin si Ara kay Kevin na may kawalan ng pag-asa. Kevin, wala akong ginawa. Hinulog niya ang sarili niya. Ang mga binti ni Leia ay tumagal ng 3 taon upang gumaling. At hindi mo kayang makita na siya ay gumaling. Ngayon, sa sobrang paghihirap niya sa kanyang sakit, tinatanggihan mo pa rin siyang iligtas. May puso ka pa ba, Ara? Nag-alab sa galit ang malalim na mga mata ni Kevin at nagdulot ng malalim na sulyap habang dumadaan kay Ara. Sa pagmamasid kay Ara, ay mabilis na binuhat ni Kevin si Leia. Nalugmok si Ara sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang puso ay paulit-ulit na nasasaktan at dumaranas ng walang humpay na pagdurusa. Bumukas ang mga ilaw sa emergency room. Dahan-dahang naglakad si Ara. Hinawakan niya ang balikat ni Leia at nakiusap. Kevin, kung may dapat kang sisihin, sisihin mo ako. Walang kinalaman ang nanay ko dito. Napuno ng galit ang loob ni Kevin at pilit na itinulak si Ara sa isang tabi. Sino ka sa tingin mo? Nasabi ko na, di ba? Na kung maglakas loob kang saktan muli si Leia, kalilimutan ko na ang pagtulong sa nanay mo. Gusto pa sanang magsalita ni Ara, ngunit ang sakit sa kanyang kalooban ay nagpahirap sa kanyang huminga. Agad siyang bumagsak sa sahig. Saktong pagdating ni Lolo Agustin, nasaksihan nito na nakaupo si Ara sa lupa. Kevin, anong nangyayari sa kanya? Sa wakas ay napansin ni Kevin ang pagdating ng kanyang lolo. Bakit ka nandito, Lolo? Hindi na mahalaga yun. Ano bang nangyayari? Napatingin si Kevin kay Ara na nakaupo sa harapan niya at muling sumabog ang kanyang galit. Tumayo ka dyan. Ano ba naman, Ara? Bakit palagi kang umaarte na ganyan? Hindi maintindihan ni Ara kung bakit lagi siyang pinagsasabihan ni Kevin na umaarte siya. Maging si Lolo Agustin ay hindi nakayanan ang nakikita. Kevin, ingatan mo ang iyong mga salita. Lolo, kagagaling lang ng binti ni Leia at ngayon ay muli niya itong itinulak sa hagdan. Ang sabi ng doktor, maaaring hindi na gumaling ang mga binti ni Leia. Ang mga salitang ito ay tila malupit dahil tuwirang pinatunayan ni Kevin ang pagkakasala ni Ara nang hindi man lang nagsisiyasa. Hindi lang yan, dahil niloko rin niya ako sa 500,000. Ang pagkadismaya sa mukha ni Lolo Agustin at ang paninisi sa tono ni Kevin ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Ara. Inangat niya ang kanyang ulo. Lolo, hindi naman sa ganon. Bago pa makapagsalita si Lolo Agustin, nakita ni Ara si Kevin na naglabas ng isang voice recorder. Anong nangyayari? Sinong nag-record ng mga salita niya habang inaaliw niya ang kanyang ina? Noong oras na yon, siya at ang kanyang ina lamang ang naroroon. May nakapaglagay kaya ng voice recorder sa ward bago pa man? Habang nalilito si Ara, bigong nagsalita si Lolo Agustin. Maling nagtiwala ako sa iyo. Dapat sigurong hiwalayan mo na si Kevin sa lalong madaling panahon. Lumuluhang tumingin si Ara kay Lolo Agustin. Lolo, hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Malinaw ang pagkakarecord, kaya paano kita paniniwalaan? Kung may natitira ka pang konsensya, hiwalayan mo na si Kevin sa lalong madaling panahon. Pinahiya mo ang lolo mo. Pagkasabi noon, ay umalis si Lolo Agustin sa pagkabigo. Saglit na natigilan si Ara sa pwesto, saka sinigawan si Lolo Agustin. Kung iaalay ko ba ang buhay ko kapalit ng nanay ko, maniniwala ka ba sa akin? Nagising si Leia kinabukasan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng doktor sa panghihinaya. Miss Miller, 3 taon na ang nakakaraan nang magtiis ka sa pinsala. At ngayon ay nahaharap ka sa matinding paghihirap. Sa pagkakataong ito, mahihirapan kang makabawi.
Nakatingin si Kevin sa namumulang mukha ni Leia habang pinipigilan ang nag-aalab na apoy sa kanyang puso. Bumagsak ang mga patak ng luha sa mata ni Leia. Naniwala ako na pumunta si Ara sa ospital para alagaan ako. Akala ko ay nagsisi na siya at babawi siya. Hindi ko alam na pinaplano pala niya akong patayin. Sabi ng doktor hindi na ako muling makakasayaw. Mas mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. Hindi ko na matutupad ang mga pangarap ko ngayon. Kumirot ang puso ni Kevin nang yakapin niya si Leia ng mahigpit. Hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para sa'yo. Huwag kang magsalita ng mga ganyang bagay. Hindi ikaw ang dapat na mamatay. Nang sandaling iyon, talagang hinangad ni Kevin na durugin si Ara para maibsan ang nag-aapoy na hinanakit sa kanyang puso. Humikbis si Leia. Nanginginig ang buong katawan niya at walang hinto sa pag-agos ang kanyang mga luha. Bakit nagtanim ng ganoong galit sa akin ang aking kapatid? Marahil ay ako ang nakagambala sa kanyang buhay may asawa. Leia, ang tanging kwalipikadong maging asawa ko ay ikaw. Inagaw sa iyo ni Ara ang posisyong ito. 3 taon na ang nakalipas at sapat na yon. Nang malaman ni Ara ang pagpapatalsik sa kanyang ina sa ospital, natunaw ang kanyang pag-asa. Sa loob ng maraming oras, nanatili siya sa sulok hanggang sa dumating si Gary. Ara, magtiwala ka. Ako na ang bahala sa nanay mo. Nag-ipon ng lakas si Ara upang iangat ang kanyang ulo at sinalubong ang mga mata ni Gary. Mapula at namumugto ang mga mata niya. Totoo ba? Pero si Kevin, sa lugar na iyon, ang may pinakamataas na katayuan at kayamanan, hindi magiging mabuti para kay Gary na magpakita ng anumang pagtatangka o pagtutol kay Kevin. Ara, sumama ka sa akin. Umalis na tayo dito. Maghahanap ako ng lugar na hindi pa nararating ni Kevin Harris. Nasaksihan ni Ara ang sinseridad sa mga mata ni Gary. Ngunit ang kanyang sarili ay napunit sa pag-aalinlangan. Pagkatapos ng maingat na pagmumuni-muni, ipinagkatiwala niya ang natitirang kalahating milyon kay Gary. Gary, pakisuyo. Alisin mo ang aking ina sa lugar na ito. Meron pa kaming unfinished business ni Kevin. Magtiwala ka. Hahanapin kita sa loob ng ilang araw. Ang pagbibigay sa kanyang ina kay Gary ay nagdulot sa kanya ng malaking ginhawa. Si Gary na ang bahala sa kanyang ina. Samantalang siya mismo ay wala ng pananampalataya para mabuhay. Mula nang makita niya si Kevin sa edad na 17, umikot ang kanyang buong mundo dito. 3 taon na ang nakalipas. Natupad ang kanyang hiling na maging asawa niya ito. Ngunit napagtanto lang ni Kevin na isa siyang makamandag na babae. Sa nakalipas na 6 na taon, ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pagmamahal dito. At ngayon lang niya napagtanto na ikinulong niya ang kanyang sarili sa loob ng 6 na taon. Naantig siya sa kanyang sariling pag-ibig. Ngunit hindi niya napagtanto na ang kanyang pag-ibig ay pabigat sa iba. Kevin, dumating na ang oras para pakawalan ko ang aking pagkakahawa. Para palayain ka at ang sarili ko. Habang nagpapaalam siya kay Gary, nakahinga siya ng maluwag. Hindi na siya magpapabigat sa sino man. Ang mga nakaraang alaala ay bumaha sa kanyang isipan. Hindi mabilang na gabi, uuwi si Kevin at sinasaktan siya. Paulit-ulit nitong pinipiga ang kanyang lalamunan. Umaalingaw sa pandinig niya ang mga masasakit nitong salita. Ara Miller, nagbihis ka ng ganito? Sinasadya mo ba akong akitin? Alam mo bang nakakasuka kang talaga? Ara, masama kang babae. Ang sakit ng iyong ina ay ang iyong kabayaran. Ang mga taong tulad mo ay walang karapatang mabuhay. Kaya mas mabuti pang mamatay ka na lang. Walang humpay na pinahirapan siya ni Kevin ng paulit-ulit. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Sakit na nagpamanhid sa kanyang buong pagkatao. Kevin Harris, kung talagang nasusuklam ka sa akin ng ganoon kalawa,
Sa pag-iisip na iyon, nagpadala siya ng maikling mensahe kay Kevin. Iligtas mo ang aking ina pagkatapos ng aking kamatayan. Ang mga salita ni Kevin ay humahampas sa kanya na parang sumpa at umaalingaw ang mga salita nito sa kanyang tenga. Ang mga taong tulad mo ay walang karapatang mabuhay, kaya mas mabuti pang mamatay ka na lang. Tumayo si Ara sa may bintana. Nakatingin siya sa maliwanag na mundo. Napakagandang tanawin. Biglang nanginig ang kanyang katawan. Nabalot siya ng kawalan ng pag-asa at tumalon pasulong. Ang malamig na hangin ay tumagos sa kanyang pagkatao at nilipad ng hangin ang kanyang mahabang buhok. Pero ngumiti pa rin siya. Ngiting basang-basa sa kapanglawan. Kinabukasan, pagkatapos ng pagpupulong ni Kevin, pumasok sa silid ang kanyang asistan. Sir, dadalo ba kayo ng libing? Nag-angat ng ulo si Kevin. Kaninong libing? Sa asawa mo. Nanigas ang katawan ni Kevin. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Sabi niya sa mataas na tono ng boses. Nag-vibrate ang telepono. Nakahinga ng maluwag si Kevin nang makita ang mensahe na ipinadala ni Ara. Nag-message siya sa akin. Pinindot niya ang mensahe at sinalubong ang nakakatusok ng mga salita. Iligtas mo ang aking ina pagkatapos ng aking kamatayan. Kumunot ang noon ni Kevin. Umaalingaw sa kanyang isipan ang mga sinabi na kanyang asistan. Sa nanginginig na boses, sa wakas ay nagawa niyang magtanong. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa kanyang libing? Bilisan mo. Tingnan mo ang lokasyon ni Ara. Bakas ang takot sa boses ni Kevin. Bagamat nakaramdam ng pagkagulat ang asistan, mabilis niyang sinunod ang utos at agad na hinanap ang lokasyon ni Ara. Nang makita ang address ng ospital, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kevin. Sa kanyang paglalakbay, mahigpit na naglapat ang kanyang mga labi. Diretso ang tingin niya, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa manibela. Ang kanyang isipan ay napunta sa isang kaguluhan. Huminto ang sasakyan sa pasukan ng ospital. Pagbukas niya sa pinto ng sasakyan, nakita niya ang isang grupo ng mga tao. At sa di kalayuan, nakita niya ang nakakalat na maraming dugo. At ang eksena ay nagpasakit sa kanyang mga mata. Kailanman ay hindi niya hinangad na maging isang ilusyon ang lahat. Sa namimigat na mga binti, humakbang siya pasulong. Nakakaawa. Napakabata pa niya para mamatay. Oo, bakit hindi siya nakahanap ng ibang paraan para maresolba ang mga problema niya sa halip na magpakamatay? Sayang naman. Naputol ang mga hakbang ni Kevin nang marinig niya ang sinasabi ng mga tao. Puno ng hindi paniniwala ang kanyang puso. Patay na si Ara. Imposible. Binilisan niya ang lakad niya. Kailangan niyang suriin ito. Kailangan niyang masaksihan ito sa sarili niyang mga mata. Kung hindi siya maniniwala. Ayaw niyang tanggapin na nagpakamatay ang babaeng nanloko sa kanya. Habang papalapit siya sa pintuan ng emergency room, nahagip ng mga mata niya ang mga kumikinang na ilaw ng emergency sign. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakahiga ngayon si Ara sa emergency room. Wala ba talaga itong balak na makipagrelasyon kay Gary? Umalingaw-ngaw sa tenga niya ang huling sinabi ni Ara. Iligtas mo ang aking ina pagkatapos ng aking kamatayan. Hindi siya naniniwala. Sa pagkakataong iyon, lumapit ang assistant ni Kevin at pinagmasdan ang malungkot na mukha ng kanyang amo. Sir, siguradong malalampasan ni Ma'am ang panganib na ito. Mangyari sanang huwag kang mag-alala. Nang makitang hindi gumagalaw ang tingin ni Kevin, napabuntong hininga siya. Sir, inimbestigahan ko na ang bagay na ipinagkatiwala mo sa akin. Patuloy niyang sabi sa kanyang amo at kinuha ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase.
Totoong iisa lang ang kidney ni ma'am. Ang mga record ay nagpapahiwatig na siya ay nag-donate ng kidney noong siya ay bata pa. Ngunit ganun pa man, batay sa pagsisiyasat ng mga pangyayari sa pamilya ni ma'am, ang kadahilanang ito ay hindi sigurado. Naniniwala ako na may isa pang nakatagong motibo. Matapos ipahayag ang kanyang pagdududa, wala siyang natanggap na tugon mula kay Kevin. Nang sandaling iyon, biglang may sumaging alaala sa isip ni Kevin. Noong kanyang kabataan, sumailalim siya sa appendectomy at kalaunan ay bumalik sa ospital upang tanggalin ang peklat. At ngayon lang niya napagtanto na halos pareho ang peklat sa katawan nila ni Ara. Kumunot ang noon ni Kevin. Nakasaad sa records na si Ara ay nag-donate ng kidney sa murang edad. Nagkataon, ang timing ng donasyon ng kidney ni Ara ay tila naaayon sa oras ng kanyang appendectomy. Hinawakan niya na mahigpit ang dokumento. Namuo ang galit ni Kevin sa late na pagdating ng mga papeles na ito. Huli na ito, sa puntong baka wala na siyang sapat na oras para matuklasan ang katotohanan. May oras pa ba siya para mahanap ang mga sagot? Anong klaseng operasyon ba talaga ang pinagdaanan niya noon? Kung hindi ito appendectomy, malamang na ito ay kidney transplant. At nagkataong si Ara ang nag-donate ng kidney sa araw ding iyon. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Si Ara kaya ang kidney donor niya. Humakbang siya ng ilang hakbang at tumayo sa entrance ng emergency room. Hihintayin niyang magising si Ara para sabihin dito ang totoo. Lumipas ang oras. Bawat minuto at segundo ay tahimik na naglalaho. Sa isip ni Kevin, kumikislap ang mga eksenang parang replay na pelikula. Bawat isa ay naglalarawan ng pagmamahal ni Ara sa kanya. Hindi ba't madalas ang isang bagay ay pinapahalagahan lamang niya kapag ito ay nawala? Thank you guys for listening and watching. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes.